si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga natitirang marinong Pinoy na bihag sa Iran, laya na. DOH muling nagpaalala ukol sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. PBBM nilagdaan na ang pagpapataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. 5 milyong deactivated na botante hindi na makakaboto sa halalan. Philippine Robotics National Team huwagi sa 2024 Asian Open Hong Kong Meet. Olympic gold medalist Carlos Yulo nakamit ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagbabalik Pilipinas na ang 3 natitirang marinong Pinoy na lula ng barkong MSC Aries at dinakip ng Iranian Revolutionary Guard habang binabaybay ang Strait of Hormuz noong Abril. Ito ang magandang balitang inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW. Ang 3 nating kababayan ay kabilang sa 4 na binihag sa Iran kung saan nauna ng pinakawala ng isa noong Mayo dahil sa issue sa kalusugan. Sinasabing may kaugnayan sa Israel ang barkong sinasakyan ng mga Pilipinong mandaragat kaya't dinakip ito ng mga otoridad ng Iran. Nagpapasalamat naman ang DMW sa Department of Foreign Affairs, may-ari ng barko at sa Iranian government na tumulong mapauwi ang mga nabihag na Pilipinong marino. Sa ibang balita, nitong kamakailan lang ay 50 tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang nag-donate ng dugo para sa mga individual na biktima ng leptospirosis na dala ng Super Typhoon Karina. Ang kaganapan ay isinagawa sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ayon sa Coast Guard Civil Relations Service, ang inisyatibang ito ay patunay umano ng dedikasyon ng PCG sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko at paghahatid ng kinakailangang serbisyo sa kapwa Pilipino. Sa ibang issue, upang suportahan ang mga mangingisdang naapektuhan dahil sa kamakailang oil spill sa Limay, Bataan at Tanza, Cavite, ay nagbigay donasyon ang Tanging Yaman Foundation sa Coast Guard Civil Relations Service o CGCRS sa Quezon City. Ayon sa CGCRS, ang mga insidente ng oil spill sa Limay at Tanza ay lubhang nakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda na sa kasalukuyan ay humaharap sa mga problema sa kapaligiran at ekonomiya. Layo ng inisyatibang ito na maghatid ng pagkain sa mga apektadong komunidad upang mapagaan ang kanilang mga agarang pangangailangan kasabay ng pagbibigay ng seguridad habang nagsisimulang makarecover ang mga mangingisda. Kaugnay ng balita, muling nagbigay paalala ang Department of Health o DOH ukol sa maaaring maging masamang dulot ng oil spill sa kalusugan ng tao. Ayon sa ulat, ang oil spill ay maaaring makapinsala sa mga tao sa maraming paraan. Kabilang dito ay sa pamamagitan ng direktang pisikal na pakikipag-ugnayan, kontaminasyon, pagkasira ng food sources at habitats, at sa ilang mga kaso, mga problema sa reproductive health. Saad ng DOH, siguruhing maging updated sa mga pinakabagong balita ukol sa oil spill, lalo na ang mga taong malapit sa apektadong lugar. Agad namang humingi ng tulong medikal sa pinakamalapit na health facility o healthcare professional kung nakakaranas ng anumang sintomas mula sa oil spill.
Isang low-pressure area ang namataan sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon habang habagat pa rin ang nakakaapekto naman sa kapuluan ng Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya naman asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas. Habang bahagya namang pag-ulan sa Mindanao, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Mimaropa at Visayas. Gayon din sa Maynila at natitirang bahagi ng Luzon, ngunit sanhi naman ito ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Speaker Martin Romualdez maghahandog pabuya para sa atletang Pinoy. Kongreso nangakong paiigtingin ang proteksyon sa kampo ng militar. PBBM nilagdaan na ang pagpapataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Magandang balita po, tuluyan ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na magtataas ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinamamadali na ni Budget Secretary Amenah Pangandaman sa DBM ang paglalabas ng mga pamantayan para sa salary increase ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na naggagarantiya ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa gobyerno. Isa ito sa inanunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong SONA nitong Hulyo. Kasama rin dito ang pagkakaloob ng medical allowance. Ayon sa DBM, asahan ng unang salary increase ngayong taon na aniya 36 billion pesos ang inilaang budget para dito. May pangalawa pa umano itong batch sa susunod na taon na may 70 billion pesos na budget. Ang 7,000 medical allowance naman ay simulang matatanggap ng mga manggagawa ng pamahalaan sa taong 2025. Pagtitiyak naman ni Pangandaman, mamadaliin ng ahensya ang nasabing EO upang agarang matanggap na ito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang sunod-sunod na pagkapanalo ng mga atletang Pinoy sa iba't ibang palarong naganap sa mundo, naghandog ng pinansyal na pabuya at iba pang incentives ang Kongreso. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Pabuya para sa atleta. Ito ang nais ihandog ng Kongreso ayon kay Speaker Martin Romualdez para sa mga pambato ng bansa. Sa kamakailang ipinanalo ni Carlos Yulo na gintong medalya para sa men's final floor exercise sa larangan ng gymnastics sa naganap na Paris Olympics ngayong taon, ipinahayag ng Kongreso na ito'y malaking karangalan sa bansa at nagpapakita ng pag-asa para sa mga atletang Pinoy. Dahil rito, naghandog ang Kongreso ng 3 milyong cash incentive para kay Yulo. Samantalang binigyang pugay din ang Pinay boxer na si Ira Villegas matapos ng kanyang pagkapanalo sa women's 50 kg quarterfinals. Ayon kay Romualdez, buong suporta ng Kongreso para sa mga susunod pang labang ipapanalo ni Villegas. Bahagi rin ito ay nakatanggap si Villegas ng 1 milyong piso mula sa Kongreso. Kamakailan din nagpahayag si Romualdez ng suporta para sa mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris Olympics sa pag-abot ng financial assistance para sa 22 kalahok rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kamakailang pagbisita ni na Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Hulo, Sulu, nangako itong magbibigay pondo para sa pagpapaigting ng mga kampo ng militar.
Ayon kay Romualdez, kinakailangang unahin ng kapakanan ng mga sundalo para sa kanilang kaligtasan maging sa pagdedepensa ng bayan sa anumang banta. Paglilinaw niya, ang pondong ito ay maaaring mapabilang sa imumungkahing 2025 na pambansang budget. Nitong kamakailan ay ginanap ang ikalawang Sharia Summit sa Tagaytay, alinsunod sa layuning patatagin ang mga Sharia court sa bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Ginanap nito ay kaunang araw hanggang 3 ng Agosto ang ikalawang Sharia Summit sa Tagaytay City. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Judicial Academy kung saan dumalo at nagpulong ang daan-daang hukom ng trial court at mga abogado ng Korte Suprema. Ang pagtitipon ay may temang Judicial Career Enhancement Program for the Sharia Courts, kung saan ito ay isang follow-up sa First National Sharia Summit sa Cagayan de Oro City noong nakaraang taon. Ang summit na ito ay alinsunod sa hangarin na pagsamahin ng batas ng Sharia sa sistema ng judicial ng Pilipinas, lubos na pahusayin ang sistema ng Sharia at pagyamanin ng Islamic jurisprudence sa ilalim ng Strategic Plan Judicial Innovations 2022 to 2027. Para sa karagdagang impormasyon, ang Sharia ay mula sa Arabic term na nangangahulugang isang landas patungo sa lugar ng pagdidilig o isang landas na dapat sundin. Isa itong legal na kasanayan batay sa banal na aklat ng Islam ng Quran, kung saan nakapaloob dito ang sistema ng mga tungkulin para sa isang makatarungan, etikal at banal na pamumuhay para sa mga Muslim na nag-aalok ng patnubay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa naganap na summit, sinabi ni Chief Justice Alexander Resmundo sa kanyang naging talumpati na umaasa siyang mabigyan ng mga hukom ng pundasyong kaalaman sa mga pangunahing batas ng Sharia, alang-alang sa pagbibigay ng sapat na kagamitan para makapaghatid ng hustisya sa mga Muslim. Bukod dito ay sinusulong din ni Chief Justice Resmundo ang pag-oobliga sa mga regular na miyembro ng Integrated Bar of the Philippines na sumalang sa Sharia Bar Exam o SBE. Ito ay sa layong palakasin ng pundasyon ng Sharia, hindi lamang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kundi pati na rin sa iba pang mga lugar kung saan naninirahan ng malaking bilang ng mga Pilipinong Muslim. At para sa SBE sa susunod na taon, plano ng korte na magdagdag ng mga local testing sites sa Mindanao at overseas testing center sa Kingdom of Saudi Arabia para sa mga Sharia bar taker sa Middle East. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Officer in Charge Division Chief for Sectoral Programs, Irish Opeña, na isinasaayos na ng ahensya ang online system para sa clearance ng mga menor de edad na bumabiyahe abroad. Ito ay bilang parte ng pagsulong sa digitalisasyon sa mga ahensya ng gobyerno kung saan layunin nitong pabilisin at padaliin ang proseso. Nilinaw naman ni Opeña na nananatiling manual ang aplikasyon sa gitna ng pilot testing ng online system. Tiniyak ni Senator Amy Marcos na prioridad niya ang pagsusulong ng batas na magtatakda ng term extension sa mga elected barangay officials. Mula sa 3 taong termino, posibleng maging 6 na taon na ito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ipinahayag ni Senator Amy Marcos sa isang press con sa Quezon City na prioridad niyang maisabatas na ang Senate Bill 2629. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, mula sa 3 taong termino ng mga elected barangay official ay maaaring ma-extend ito. Isinusulong ng batas na ito na maging 6 na taon na rin ang termino ng mga nasabing opisyal. Halos 4 na buwan na ang nakalilipas matapos isumite ang panukalang batas na ito. Ayon sa senadora, maliit na panahon ang 3 taong termino para sa mga barangay officials. Aniya, 6 na taon ay sasapat na
upang maisakatuparan ang kani-kanilang mga proyekto at makasunod sa mga mandato ng pamahalaan at mga LGU. Napapanahon din umano ang panukalang batas na ito upang mas makatipid ang gobyerno. Aniya ito ay dahil mailalaan sa ibang mga bagay ang gagastusin sa eleksyon. Ang lalaking halaga na linulustay lamang sa politika. Sa akin, mas maigi na pahabain ng kaunti at tayo ay gumamit ng kakarampot na salapi para sa mas mga urgent na bagay. Dahil din umano sa posibleng pagbawas ng gastos para sa nasabing eleksyon, ay posibleng maging automated na rin ang barangay elections. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagkasundo ang Germany at Pilipinas na mas paitingin ang kooperasyong militar ng dalawang bansa. Ito ay matapos ang naging bilateral meeting kasama ang Department of National Defense at German Defense Minister Boris Pistorius. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, magtutulungan ang dalawang bansa sa larangan ng pagpapahusay ng kakayahan ng sundalo, pagpapalitan ng impormasyon at pagpapalakas ng depensa. Ang nasabing pagpupulong ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita ang isang German Defense Minister sa bansa. Samantala, hindi na makakaboto sa susunod na halalan ang higit 5.2 milyong botante sa bansa matapos alisin at i-deactivate ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang pagiging botante. Kabilang sa mga dahilan ng pag-deactivate ay ang hindi pagboto sa dalawang magkasunod na nakaraang halalan, loss of citizenship, pagbubukod batay sa utos ng korte at kawalan ng kakayahan na maideklara ng isang karampatang otoridad. Bukod sa deactivation, tinanggal din ng COMELEC ang 487,721 na Pinoy sa opisyal na listahan ng mga botante dahil sa naitalang pagkasawi, paglipat ng lokasyon, double registration o aplikasyon para sa overseas absentee voting. Susunod sa News Force. PNP-ACG nagbabala sa bagong modus na voice phishing. Philippine Robotics National Team wagi sa 2024 Asian Open Hong Kong Meet. BI inaresto ang dayuhang Chinese na sindikato ng online gaming hubs. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Wagi ang Philippine Robotics National Team sa kauna-unahang Lego League Asia Open Championship 2024 na ginanap sa Hong Kong. Naipanalo ng Claret School of Quezon City ang Best Innovation Project Award habang nasungkit naman ng DepEd Quezon City High School at Betigo Elementary School ang Best Robot Design Award. Kasabay nito ay ang pagbati ng pamahalaang lungsod ng Quezon sa mga natatanging estudyanteng nagpamalas ng kanilang kagalingan sa kompetisyon. Binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko ukol sa voice phishing bilang panibagong modus. Makibalita kay Daniza Lopez. Nagbigay paalala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa kumakalat na voice phishing bilang bagong panlilinlang na maaaring magdala ng panganib. Ang voice phishing ay nangyayari kung saan nagpapanggap bilang isang tunay na organisasyon opisyal ang nanggagancho gamit ang kanyang tunay na boses o pre-recorded robocalls. Sa ganitong paraan ay makukumbinsi ang biktima na lehitimo ang tumawag at hihingi ng personal na impormasyon at kung minsan ay pera.
Payo ng PNP-ACG, huwag ibigay ang ilang impormasyon ukol sa pinagtatrabahuan, tirahan, iba pang impormasyon na matuturing personal. Dagdag pa nito, huwag din sumagot ng mga tawag mula sa mga numerong hindi kilala at kung mangyari man na makatanggap ng tawag, ay kilatisin ang boses nito. Hinikayat din ng PNP-ACG ang publiko na kung maaari ay i-block o i-filter ang mga spam calls upang hindi na muling makatanggap ng ganitong uri ng mga tawag. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang transportasyon ng mga commuter sa kilos protesta na Unity Walk ng mga transport group. Yan ang balitang hatid muli ni Daniza Lopez. Sa kilos protesta na Unity Walk ng ilang transport group ay siniguro ng Philippine National Police o PNP na mayroong masasakyan ang mga biyahero kaya't handog nito ang libreng sakay. Matatandaan na sa resolusyon na inihain ng Senado kung saan nais nitong suspindihin ang Public Transport Modernization Program o PTMP ay hindi sang-ayon dito ang ilang transport group. Kaya't bilang tutol ay napagdesisyonan ng ilan na isagawa ang Unity Walk ngayong Lunes, 5 ng Agosto, upang ipakita na suportado nito ang modernisasyon sa transportasyon ng pamahalaan. Pagbabahagi naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, itinaguyod ng ahensya ang regular security coverage, mobile patrols at mobile assets para sa kaligtasan ng publiko. Bukod dito ay naglagay din ang ahensya ng border control at checkpoints bilang dagdag seguridad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dayuhang Chinese sa Parañaque, arestado matapos itimbreng sindikato ito sa online gaming hubs. Para sa balita, tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Chinese na dayuhan sa lungsod ng Parañaque matapos iulat ng otoridad sa Beijing ang pagkakasangkot nito sa mga iligal na gawain sa bansang China. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang dayuhan ay sangkot sa sindikato ng trafficking at operasyon ng iligal na gaming hubs. Ang arestado ay kinilala bilang si Wang Chuan-kong na pinatawan ng detention warrant mula sa Xinjiang, China sa ilalim ng batas ng bansang China. Ayon kay Tansinko, nakatanggap sila ng ulat na si Wang ay ulo ng sindikato kung saan ang kanilang pagtungo sa bansa ay iligal gamit ang kanilang mga pekeng dokumento. Agad naman na inaresto ng BI Fugitive Search Unit si Wang sa kanyang condominium unit sa Parañaque at itinungo sa BI Warden Facility Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalabing deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. It's another gold. Makasaysayang naitala ni two-time Olympic gold medalist at gymnast Carlos Yulo ang kanyang pagkapanalo sa men's vault at floor exercise category ng artistic gymnastics sa 2024 Paris Summer Olympics. Ang historic win, alamin kay Princess Castro. Isang makasaysayang kaganapan na naman para sa Pilipinas ang inihandog ng isa sa mga pride athletes ng bansa matapos makamit ng Olympic gold medalist at gymnast pride ng Pilipinas na si Carlos Yulo ang ikalawang gintong medalya para sa Summer Olympics 2024. Ang 24-year-old Malate-born ay nakamit ang unang ginto ng Pilipinas sa edisyong ito ng Olympics sa floor exercise category ng artistic gymnastics kung saan naitala niya ang 15 points sa kartada. Samantala, 15.116 points naman ang naitala ni Yulo sa kanyang podium finish sa vault exercises ng kompetisyon. Hindi mapigilang lumuha ng Olympian gymnast nang una nitong makamit ang gintong medalya sa floor exercise. Kasabay nito ay buong pagmamalaking tumindig si Yulo kasama ang Philippine team supporters mula sa bleachers matapos ang makatindig balahibong pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas.
Bunsod ng makasaysayang pagkapanalong ito, naghihintay kay Yulo ang dobleng papremyong nagkakahalaga ng 20 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission. Ito ay sa ilalim ng Saligang Batas 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, kung saan iginagawad ang 10 milyong piso sa mga atletang nagkamit ng Olympic gold medal. Samantala, ilan sa mga pribadong kumpanya ng pagkain, furniture, engineering at medical ang naghandog ng gantimpala para sa Golden Boy ng Pilipinas. Partikular na rito ang offer na lifetime access mula sa iba't ibang restaurant chains sa bansa. Sa kabuuan, mayroon ng 3 gintong medalya mula sa Olympics ang Pilipinas. Ang isa ay nakamit ni Olympian weightlifter Heidelin Diaz sa 2020 Tokyo Olympics at ang dalawa ay mula kay Yulo ngayong edisyon ng Olympics. Bukod kay Yulo ay inaasahan din ang medalya mula kina Filipino boxers Ira Villegas at Nesty Petesio, gayon din kay pole vault king at world number 2 Ernest John Obiena. Ang final campaign ng Tondo Pride Vaulter ay aarangkada bukas, ganap na 1:00 ng umaga oras sa Pilipinas. Habang 4:18 ng umaga naman ng Miyerkules ang semifinals ni Villegas. At Huwebes ng 3:46 naman ng umaga ang semifinals campaign ni Petesio. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga natitirang marinong Pinoy na bihag sa Iran, laya na. DOH muling nagpaalala ukol sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. PBBM nilagdaan na ang pagpapataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. 5 milyong deactivated na botante hindi na makakaboto sa halalan. Philippine Robotics National Team huwagi sa 2024 Asian Open Hong Kong Meet. Olympic gold medalist Carlos Yulo nakamit ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.